Sa showbiz, sanay na tayo sa mga kwento ng biglaang pagsikat, matinding kompetisyon at hindi inaasahang pagbagsak. Pero, bihira tayong makarinig ng kwento ng isang action star na bumalik sa mata ng publiko. Hindi dahil sa bagong pelikula, kundi dahil sa isang kontrobersyal na pag-ibig. Si Dan Alvaro, isang dating sikat na action star, ay muling naging laman ng balita. Pero hindi ito tungkol sa kanyang karera, hindi ito tungkol sa kanyang mga pelikula. Ito ay tungkol sa isang pag-ibig na hindi inasahan at hindi maintindihan ng marami. Sa edad na 64 years old, nagpakasal siya sa isang 25 years old na babae. Halos 40 years ang agwat nila. Para sa iba, ito ay isang malalim na usapin. Pag-ibig ba ito o pagkakataon lang? Totoo ba o isa na namang relasyon na may kapalit? Pero ang mas mahalagang tanong, nagkamali ba sila sa pagpili ng isa't isa? Bago pa ang kontrobersiya, bago pa ang kasikatan, bago pa siya tawaging action star, si Dan Alvaro ay isang batang lumaki sa hirap, namumulot ng kalakal, nagwawalis sa motor shop, gumagawa ng kahit anong paraan para lang magkaroon ng pambaon sa eskwela. Sa murang edad, natuto siyang maghanap buhay. Naging serkero siya, kasama ang mga kaibigan sa Luneta. Nagpapakita ng stunt at akrobatiko tuwing piyesta. Dito niya unang nakita ang mundo ng entertainment, ang mundo ng pagpapasaya sa iba kapalit ng ilang barya. Pero hindi lang ito basta libangan. Isa itong daan papunta sa mas malaking entablado, ang pelikula. Mula sa pagiging serkero, napunta siya sa mas malaking mundo, ang pelikulang Pilipino. Nagsimula bilang extra, minsan stuntman, minsan tagatambay lang sa set, umaasang mapansin ng direktor. Pero dahil sa kanyang husay, tiyaga at determinasyon, unti-unting nabigyan siya ng mas malalaking papel. Mula sa pagsama sa malalaking action star, hanggang sa siya mismo ang bida sa sariling pelikula. Nakilala siya sa kanyang tapang sa pelikula, sa kanyang mga action scenes na hindi nangangailangan ng double, at sa kanyang matikas na tindig na bumagay sa imahe ng isang tunay na action star. Pero sa showbiz, hindi sapat ang talento. May mga pagkakataong kasama na siya sa pelikula, pero sa huling sandali, bigla siyang tatanggalin. Minsan dahil sa politika, minsan dahil sa kawalan ng koneksyon. Pero hindi siya sumuko. Sa kanyang kasikatan, maraming pelikula ang kanyang ginawa, kabilang ang Rebel, Bagong Hari, Matatalim na Pangil sa Gubat at marami pang iba. Pero gaya ng lahat ng bagay, hindi panghabang buhay ang kasikatan. Dumating ang panahong unti-unting humina ang mga action films. Dumating ang mga bagong artista, mga bagong genre, at mga bagong mukha sa industriya. Dahil dito, nabawasan ang kanyang mga proyekto at sa isang iglap, ang mundong dating abala sa kanyang pangalan ay tila nalimutan na siya. Sinubukan niyang magtayo ng negosyo, isang restaurant, isang junk shop, pero hindi lahat ng negosyo ay nagtatagumpay. At dito nagsimula ang maling akala ng iba na siya ay naghihirap na. Sabi nila, si Dan Alvaro namumulot na ng basura. Pero ang hindi nila alam, siya mismo ang namumuhunan sa junk shop na itinayo niya. Siya mismo ang bumibili ng kalakal upang ibenta, hindi para mag-survive, kundi para makabangon muli. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi niya inasahan, ang muling umibig. Nagkita sila sa isang event, sa isang simpleng gathering sa kanilang barangay. Si Dan Alvaro ay napansin ng mga tao. Isa sa mga lumapit upang magpa-picture, si Ellen. Nung una, wala siyang ideya kung sino si Dan. Para lang siyang isang normal na personalidad sa kanilang barangay. Matapos ang event, na-repost ni Ellen ang kanilang larawan sa Facebook. Tinag si Dan at doon nagsimula ang lahat. Isang simpleng palitan ng mensahe, isang imbitasyon sa simbahan, hanggang sa naging regular ang kanilang pagkikita. Ngunit hindi naging madali ito para kay Ellen. Noong malaman ng kanyang pamilya ang relasyon nila, agad silang nag-alala. Matanda na yan, babaero yan, sigurado ka ba sa kanya? Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang ipaglaban ang kanyang pagmamahal. Ngayon, may dalawa na silang anak, dalawang batang patunay na hindi edad, hindi kasikatan, kundi tunay na pagmamahal ang bumuo ng kanilang pamilya. Ngayon, hindi na kasing dadlas ang mga proyekto ni Dan Alvaro sa pelikula. May mga pagkakataong lumalabas pa rin siya sa TV tulad ng kanyang role sa Batang Quiapo. Pero para sa kanya, hindi na iyon ang pinakamahalaga. Ang tunay niyang kayamanan ay ang kaniyang pamilya. Hindi na niya
niya inisip ang sasabihin ng iba. Hindi na niya alintana ang mga panghusga. Para kay Dan Alvaro, ang mahalaga ay ang mga taong hindi siya iniwan sa kabila ng lahat. Ang kwento ni Dan Alvaro ay isang patunay na hindi palaging nasa taas ang buhay. Minsan babagsak ka, minsan kakalimutan ka. Pero sa dulo ng lahat, ang tanong ay hindi kung gaano ka kasikat o kung magkano ang kinita mo. Ang tanong ay sino ang nanatili sa tabi mo. At sa sagot na yon, si Dan Alvaro ay may malinaw na sagot, ang taong pinakamamahal ko. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Kung may mga opinion kayo tungkol dito, huwag kalimutang mag-subscribe at magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako si Madam Ningning, ang magbibigay liwanag sa inyong mga katanungan.